Usap-usapan ngayon ang pagbabalik tanaw ni Andy Eigenman sa kanyang pumanaw na ina, noong nabubuhay pa ito. Lalong-lalo na noong maaga itong nabuntis sa kanyang panganay na anak na si Ellie. Anak nito sa ex-boyfriend niyang si Jake. Labis-labis ang pasasalamat ni Andy dahil sa mga ginawang pagsasakripisyo ni Jacqueline Jose sa kanya, noong ipinaglalaban niya ang kanyang pagbubuntis. Dahil bata pa si Andy noong nagbunga ang pagmamahalan nila ni Jake, ay tutol ang pamilya ni Jake kay Andy. Kaya naman walang naging kaagapay si Andy Eigenman sa pagbubuntis at sa hanggang sa paglabas ni Ellie. Ang pagkakataon ay binabasag mo ang iyong katahimikan. Tell me your story. Tao lang naman ako. Hindi naman po sa hindi mabuting tao si Jake, pero I came to a point na po na gusto ko na mag-give up. Like, that was a point in my life when my dad got rushed to the hospital that I needed him the most and he wasn't there for me. You expected Jake to be with you, but he was not. Anong ibig sabihin? He found out about my dad's condition and he stopped replying to me. And I understand, okay, maybe he just didn't know how to deal with it. Nandun po ako sa point na wala na po akong oras para maghintay pa po sa kanya or umasa pa po sa kanya. But it's about time that I start thinking about myself. In the middle of that, I met somebody. Not that I had a new boyfriend. Just met somebody na tinulungan po akong ma-realize na, ay, may mga iba naman tao na pwede pa naman ako makakilala ng iba. Okay. So parang nakampante po ako dun sa decision ko na kahit masakit man, kailangan ko na talagang tigil yung kung ano man yung meron kami ni Jake. Klaro lang natin yun. You were not in a relationship with that guy. No. You wanted to ask if it was Brett, the guy you went out? Yes. Nagsilosa ni... Yes. Okay. So, yun po. I Kasi am po, talking to Andy Eigenman. everybody's saying na parang, rebound lang ikaw. Bago po yung issue, nakilala ko na po si Brett. And it was his personal decision to still keep talking to me and wanting to be there for me when that issue came out. Pero naudlot daw ang maganda sanang simula ni na Brett at Andy dahil nakipag-ayos at nakipagbalikan si Jake kay Andy. No, umuwi po siya dito. Tapos, dinecide niya po na magbago, na ayusin lahat. And so, we decided to get back together. I would not want anything more in this world than to be happy with Jake because I love him so much. Ang dapat sanang pagbabalikan ng dalawa nauwi sa tuluyang paghihiwalay dahil nga sa pagkalat ng larawan ni Jake nakuha sa isang bar kasama ang isang babae. You saw that photo? What happened? We were just in the process of really fixing things. And then, nangyari po yun. Opo, hiwalay na po kami. And then, I met someone else. And then, I entertained someone else. And then, I became happy. Alam ko po na masakit yun para sa kanya. Dahil para sabihin niya po sa akin na mahal niya ako at willing po siyang magbago at ayusin yung mga bagay between the two of us. Instead po, malabas yung sakit na nararamdaman ko. Parang galit na lang. Kasi, okay na po sana makaka-move on na ako eh. Pwede ko na tulungan yung sarili kong maging masaya. Tapos biglang, biglang ganun lang pala yung gagawin niya sa akin. So parang yung, para sa akin po, pakiramdam ko, naloko ako. But during good times, naniwala ka ba na mahal ka rin ni Jake? Hindi po ako sigurado. Alam ko po, Jake has done so many things to me na magaganda po talaga. I am aware that Jake, because of his love, can give me heaven. Okay. Everything. Pero, sana po hindi ako yung sisisihin or na mamasamain kung sa tingin ko medyo masakit na hindi ko masyadong natanggap yun sa kanya. Galit ba sa'yo ang pamilya ni Jake? Actually, in all honesty, hindi ko po talaga alam. No, but you know, in all the months or years, for example, that you were together, as a girl, mararamdaman mo yun. Hindi ka nila gusto. I guess aside from the siblings, parang hindi po. Tinis mo. Opo, okay lang po sa akin yun. Naiintindihan ko po. And yun sa akin po talaga na, okay lang, mahal ko po si Jake. Gagawin ko lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako para sa kanya. Pero kung hindi po, okay lang din. What about your family, kay Jake? They love Jake so much.
Wala nang pag-asa ito? Para sa akin po, never say never. I I said understand. 1,000,000 times that I'm gonna get over Jake and that I'll never be with him again. But then, the moment magkaayos kami, it's like, I wanna be with him forever. Ngayon, si Andy, handa nang humarap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Kabilang na nga ba rito ang pagdating ng isang bagong pag-ibig? It's just that, baka mamaya umatras na naman po ako at bumalik na naman po ako kay Jake. Sa ngayon po talaga ang gusto ko lang kahit papano turuan yung sarili ko at tulungan yung sarili ko maging masaya. Mahirap para sa isang nanay, single mother katulad mo, nung nalaman mong nabuntis yung anak mo out of wedlock. And paano mo yun hinandle? And kung may advice ka sa iba pang mga nanay na nahihirapang tanggapin yung ganyang klaseng sitwasyon? That's the hardest part of my life, I should say. Kasi si Andy, napakatapang, strong. Parang ikaw. Oo, independent, natutong lumaban nang nag-iisa rin dahil magdalawa lang naman kami nung lumaki si Andy. Nung nabuntis siya, hindi pa yun ang naging masakit sa akin eh. Ang naging pinakamasakit sa akin, yung pag-abandona at paglambas sa kanya nung lalaki. Correct. Yun ang pinakamasakit. Kasi nung nabuntis siya, niwan siya, pinagbintangan ng kung ano-ano, inakusahan ng publiko ng kung ano-ano yung anak ko na hindi naman nila kilala. Hindi naman sila ang nagpalaki. Hanggang ngayon masikip ang dibdib ko kapag ka naaalala ko yung time na yun. And at the end of the day, she's your daughter and she needs you. Yeah, at saka pinili niya to have Ellie. Oo. And I am proud of that. When she decided, hindi ko alam I'm gonna keep this baby. Oo. Proud. Na, kasi ayokong mangialam eh. Ayokong anong gagawin mo? Akapin mo na lang. Yun lang ang pwede kong gawin during that time. Embrace. Embrace her downfall. Yakat siya. Nag-emotional ako kasi nakakaalala ko ng isang eksena kay Andy when she was talagang struggling and down and out and when she was, yung umaakit ng hagdanan. Tapos lumabas ako ng pinto. I'm sure naaalala pa rin ngayon nung, oh babe, sabi ko, what's wrong? Sumakap siyang mahigpit na mahigpit. Nagka-boyfriend na siya noon when she was pregnant. Tapos alam mo yung ramdam na ramdam ko siya na halos yung tuhod malambot. Yung, alam mo yung hawak ko na lang. Sabi niya, Mami, what did I do wrong? Bakit ayaw nila sa akin lahat? And why do they tell me things that Hindi naman totoo. hindi naman ako? And why do people leave me? Ganyan. Tapos ako, sabi ko, I will always be here for you. Mawala man silang lahat. I will never, ever, ever, ever leave you. Sinatid ko siya sa kama niya nung humiga siya, iyak siya ng iyak. We're very quiet and we didn't, hindi namin nilaro yung issue kasi there's nothing to do anything about it anymore. Oo. But At saka sabi mo, in spite of what happened, you're very proud of her kasi Yeah. strong woman pa rin siya. Kinaya niya. And now she was able to bounce back. Yes, oo. The whole family. Ngayon, meron ka ng Ellie. Ang tawag sa'yo ay nanay. Adorable little girl. Yes, Ito ang she nagpapaligaya sa'yo ngayon. Oo. Kaya, huwag silang isang araw kakatok sa pintuan ko, ha? Bumalik pa rin eh, no? Ano mo, pinapahabi ko na nga eh. Diba? Huwag nilang... Hindi, gusto ko makita nila. Okay. Kasi hindi naman ako nagsasalita talaga. Hindi ko rin sila kinakausap. Huwag silang kakatok sa bahay ko. Sa isang araw, wag, please.